Alright, tuloy natin ang pagtulong sa kapwa. Nasa linya na si Maricel Silvano. Bilisan natin kasi yung oras tumatakbo. Mahirap pabulin. Giljon. Mula sa Marikina, financial assistance para sa hospital bills. Alam ko nakausap na natin ito noong nakaraan. Yes, Maricel, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Okay, so ang tanong natin ngayon, magkano na ang bill? Ano po, malaki na po. Hindi po namin kasi tinignan nung nakaraan eh. Hawak mo na ang bill. Hindi mo alam kung magkano? Hindi po. Kasi nagkasakit po kasi ako nung nakaraan eh. Nung isang gabi, bigla po nila ako pinatawag, pinalalabas po nila ako ng 30,000. 30,000. Bakit daw po? Kailangan daw maglabas na daw ng 30,000 kasi pag di daw po ako naglabas ng 30,000, di na daw nila tatanggapin yung mga GL na inihingi ko. Hindi na nila tatanggapin. Opo, yung po sabi doon sa billing. Okay. So nagbayad na ho kayo, hindi pa rin? Hindi pa rin po. Sabi mo sabihin dapat bayaran nyo yung 30,000 na cash para tumanggap pa sila ng Opo. GL. Ay? Opo, yun daw sa... Bakit ganon? Yung po yun nga po, sabi ko, paano po yun, ma'am, kung wala na po talaga kaming mailalabas. Sabi niya, hindi na daw nila problema yun. Hindi na raw nila problema. Opo, sabi niya, hindi na kami tatanggap ng GL ninyo. Hindi na raw kami makakakuha. Sinong kausap po ninyo ba doon? Yung doon po sa billing, tumawag po kasi yun doon sa nagbabantay sa anak ko nung gabi. Oo. Pilit akong gustong kausapin. Oo. Tapos? Bigla po akong pumunta doon. Tapos sabi nila, bayaran daw namin yung 30,000 kahit 20,000 daw. Okay. Sabi ko, paano po talaga kung wala na po talaga ang may bibigay? Kasi yung nagbigay pong pera sa amin, naibili po namin ng gamot. Kasi 2 araw, 3 araw pa lang yung anak ko doon, pina-stop na po nila yung bill. Okay. Sige. Nasa linya na, sandali ko, usapin muna natin si Miss Alison Umandap. Siya po ang Director for MSN-RN, parang Registered Nurse. Ano ba yung MSN? Para sa Malasakit Program Office and Department of Health. Magandang hapon po, Ma'am Alison. Ano ho bang pwede nang may tulong natin dito sa mga humihingi po ng financial assistance? Okay, sige. Ano po ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients po ng MAIFIP? Okay po. Okay po. Hello? Yeah, go ahead, ma'am. Apo. So, ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program po ng Department of Health ay naglalayong magbigay po ng tulong medikal sa mga kwalipikadong beneficiaries po upang makatulong kami po sa pagbabayad ng kanilang gastusing medikal. Kabilang po dito yung mga hospital bill, laboratory or diagnostic procedure, mga nakaresetang gamot po at iba pa pong medical services. Layunin po kasi ng programang ito na mapababa po ang mga out-of-pocket spending ng ating mga kababayan. Hello? All right, yeah. Okay, so paano natin masasabi, madam, na ikaw ay makakakuha o maka-avail po nito? Madali lang po ito kasi may mga partner hospitals po kami, sir, kung saan maaari pong lumapit ang ating mga kababayan. At dito po sa Medical Social Services ng mga hospitals po natin, lalo na po yung mga DOH hospitals, nandiyan po ang ating mga medical social worker na magsusuri po or mag-a-assess sa kanila. Pagkatapos po nito, makakatulong na po tayo sa ating mga kababayang nangangailangan ng medical assistance po. Okay, ma'am, how about those patients na nasa private na hospital? Okay, para naman po dun sa mga pasyente natin na naka-admit po or nasa mga private hospitals, ang ginagawa po natin dyan, kailangan po nating makipag-ugnayan sa regional offices po or ang tinatawag po naming Centers for Health Development ng Department of Health, kung saan titignan po natin kung meron po bang memorandum of agreement ang hospital na yon kung saan naka-admit po ang ating mga pasyente. Para po mabigyan sila ng tulong. Alright, kasi ito pong isang humihingi ng tulong sa atin dito, naka-admit po ngayon, nasa linya ho ng telepono yung nanay, naka-admit po sa isang pribadong hospital dito po sa May Marikina.
Ang problema ho ngayon, siyempre ma'am, medyo malaki na yung bill nila. Ang sabi raw ho sa kanila, they have to pay 30,000 pesos in cash para sa ganun po, they can still use mga guarantee letter from you and from other government agencies. Ma'am, bilang part of DOH, pwede ba natin tulungan po sila? Kasi hindi nila alam ang gagawin nila ngayon dahil pinipigas sila ng ospital na pagbayarin ho ng 30,000 na cash. Para daw ho, makakuha pa, pwede pang tanggapin. Or kung hindi daw ho sila makabayad, ay hindi na raw ho tatanggapin yung mga guarantee letter ho. Like for example, siguro galing sa inyo, galing sa PCSO, galing sa DSWD, yun ho yung pinoproblema ho nung ina, yung magulang ho, nung naka-confine ho ngayon sa isang private hospital. Meron ba tayong pwedeng maitulong dito bilang DOH if it's a private hospital? Bakit may ganun ho na, may ganun na pangyayari? Kawawa naman po may sakit na lahat. Hindi po ba? May sakit na lahat-lahat. Tapos, ang nangyayari, hindi sila pwedeng lumabas ng ospital po. Alam naman po natin yon hanggat hindi nababayaran. Alam ko, ano yan bawal po yun hindi po ba? Opo. Okay. Hello? Go ahead, ma'am. Yes, sir. We can help the patient po and we will get the necessary information po para po matulungan sila. Tutulungan din po namin silang mag-navigate sa iba nilang pangangailangang medical po. All right. Ma'am, what do you call this? I'm sorry, Mama. Ma'am Allison, salamat ng malaki kasi talagang umiiyak yung nanay, even yung nasa ospital, nagme-message po sa amin dahil nagdadialysis Hindi po ba? Gusto pang mabuhay ng tao. Hello, ma'am. Opo. Ma'am, Yes po, ibigay ho better po. namin yung details ng ating humihingi ng tulong, ma'am. Ma'am Allison, ha? Sige po. Oo, Wala tapos... pong problema, sir. Opo, Opo. tutulungan po namin yung patient. At if ever, ma'am, ilapit din po namin yung isa pang humihingi po, itong si Jester Ribaya, humihingi rin ng financial assistance for hospital bills para sa 1-year-old na anak niya na may Kawasaki disease. Kung okay din ho. po. Opo. Oo, sana ilalapit na rin po namin sa inyo, baka matulungan ho natin. Opo. Sige po. Opo, sige. Para, Ipapasok ko lang din po, sir, para din po sa karagdagang kaalaman po ng ating mga kababayan. opo. Yung MyFi program po, bukod po dun sa pwede tayong lumapit sa medical social services ng mga hospitals or partner hospitals namin, nilagay na rin po namin itong programang ito sa eGov Super App po. Alright. Maaari na rin pong mag-apply ng tulong medikal ang ating mga kababayan sa pamamagitan po ng eMyFip na tinatawag na makikita po sa eGov Super App. Dito po, sir, online po yung pag-apply po at doon din po makikita kung ma-approve po yun or hindi. Ang nandito pa lang po sa ngayon ay ang ating mga DOH hospitals at ilan pong mga LGU hospitals. Alright, pero part At malaking tulong po ito sa pero, ating mga kababayan. part ng DOH, ma'am, sa DOH, baka ma-actionan natin itong panggigipit ng mga ospital tulad ho nito, yung pribadong ospital na talagang wala hong magawa. Yung 30,000, ma'am, malaking halaga sa kanila yon. At meron pang parang bang blackmail na pag hindi mo na ibigay yung 30,000, dito po sumingi ng reklamo, humingi ng tulong, ay hindi niya nung magagamit yung mga guarantee letter. Paano naman po yun? Di po ba? Nandiyan na yan Oo. Pamba-blackmail ho yun. Tsaka parang Opo. hostage, anong tawag doon? Hostage, hospital detention ang dating. Di po ba? Oo. Ilapit po namin sa inyo, Ma'am Allison, baka kayo ho ang maging tulay para matulungan po itong mga taong ito, ma'am, sa DOH, no? Sige po, wala pong problema. A-actionan po natin yan. Titignan Okay. po natin yung sitwasyon ng pasyente at tutulungan po natin sa Sige, ang sige. makakaya natin, lalo na po sa medical assistance Alright. po. Maraming salamat po sa Maraming inyo, salamat po. Ma'am Allison. Thank you very Apo. much po. Alright, nakadalawa tayo. Serbisyong may malasakit. Aksyong walang atrasan.